Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, Feast of the Divine Child of Jesus or Santo Niño, ito'y kapistahan dito sa Pilipinas. It is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 2, verses 41 to 52. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 2, simula talatang 41 hanggang 52. Luke chapter 2 verses 41 to 52. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. After the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were unaware of it, thinking he was in their company. They traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know I had to be in my father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Palakpakan ng malakas ang buhay na Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila, gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matatpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth
at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Maaari na pong maupo ang mga may upuan. Marami pa ang mga Kanya lang ang mga upuan bakante katulad dito sa parking area. Anyways, isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. parang hapon po, brother. Una sa lahat, higit sa lahat, palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Now, ang ulo ng makalangit na balita ngayong darating na linggo ay pamamagatan ko pong Child Jesus Grew Up. Ang ang batang Jesus ay lumaki. Isinaysay ng Ebanghelyo ang ating pong natunghayan ang isang tagpo kung saan ang batang Jesus sa edad na 12 ay nasa templo ng Jerusalem at matapos ang tagpong iyon, siya ay lumaking masunurin sa magulang. Amen? Lumaking masunurin sa magulang ng Panginoong Hesus. Si Maria, na inang Birhen, na ina ng Diyos, at ang kalilisang ama na si San Jose. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po, kung masasaliksik natin, itong batang Jesus sa edad na 12, nagpaiwan after ng pista ng Paskwa. Sa pag-aakala ng mga magulang ni Jesus, akala'y namasyal lang ang hindi nila alam at wala silang kamalay-malay na wala ang Panginoong Jesus. Saan siya hinanap ng mga magulang ni Jesus? Sa mga kakilala, sa mga kamag-anak. Ang hindi alam ng magulang ng Panginoong Hesus, 12 anyos pa, ay nasa templo ng Jerusalem. Kaya pala naiwan ang batang Jesus sapagkat pagdating ng 3 araw, nandun pala sa loob ng templo. Bakit kamo? Siya'y umupo at nakikinig sa harap ng mga guro. Nagtatanong at taimtim na tumugon. At lahat ng nakasaksi sa batang Jesus ay namangha. Dahil saan? Dahil sa katalinuhan niya. Ang talinong iyon ay galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Amen po ba? Now, nang makita ng magulang ni Jesus, ay nagtaka sila. At sabay wika ng mahal na birhen sa batang Jesus, "Anak, bakit gayaan ang ginawa nimo sa amin? Balisang-balisa kami ng imong ama sa paghahanap sa imo." Ang sabi ng batang Jesus na 12 anyos
ay bakit ninyo po ako hinahanap? Di ba ninyo alam? Ako'y nasa bahay ng akong ama. Alam nyo? Hindi ba unawaan ng magulang dahil sa sagot ng Panginoon? And after that, ang batang Jesus ay umuwi kasama ang kanyang mga magulang, si Mama Mary at Saint Joseph. At siya'y naging batang masunurin. Amen? Amen. Bakit batang masunurin si Jesus? Dahil ba saan? Dahil ba sa'y naging pasaway? Hindi. Si Jesus hindi naging pasaway. Bagkus sinunod kung ano ang kalooban ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Now, why child Jesus grew up all about? Bakit lumaki ang ating Panginoong Jesus nung siya po ay 12 anyos pa? The first reason why child Jesus grew up is because he was obeyed to his mother Mary and Joseph, the most chaste father. Sabi sa verse 51 letter A ng Luke chapter 2. Ano po ang sabi? Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Masunuring. Amen? Kaya ang Panginoong Jesus nagiging matsunuring. Amen? Kayo po, tatanungin ko po kayo. Noong kayo po yung mga 12 anyos pa noon, nagiging masunuring anak kayo? Talaga po. Sabi ng iba, talaga po. Sino nagkasabing naging masunuring siyang anak noon? Tasang kamot. Ay kurot, maliliit pa sa akin mga lola kasi. Nasunod, minsan na hindi. Lahat tayo. Kaya na ba? Minsan masunuring, minsan hindi. Bakit kamo? Bata eh. Nalaro. Kasi bata. Siyempre bata. Siyempre bata. Bata-bataan. Ewan ko lang si Nuno Kings Yonan Balona kung gano'n din. Kaya ako ng tauhan. Bata-bata eh. Ewan ko lang kung ganyan din ang 12 anyos kung si Brother Leonard Nuno Kings. Ba't yan? Uy, Bakit talaga naman lato-lato pa rin ka? Purihin natin ang malakas at Panginoon na malakas. Hallelujah. Lahat. Ayaw. Akala ko kung ano yun eh. Yung pala yung nilalaro. Purihin natin ang malakas at Panginoon. Lahat tayo, including yours truly, kalahati matalino, kalahati hindi. Hindi dahil sa tayo nasa 12 anyos doon. Amen. Lahat rin tayo pasawhay. Sabihin nyo pasawhay. Sabihin nyo pasawhay. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Kaya sabi nga ng sangawit, huwag kang pasaway, walang away.
Amen? Amen. Bakit importante na maging masunurin? Para hindi tayo mapariwara. Marami sa mga kabataan hindi pa natungtong sa edad na 13 anyos, nagiging pasaway na rin. Hindi po ako nagpapatama, ha? Gusto ko lang itama kung ano ang dapat. Amen? Purihin natin ang malakas ang Panginoon. So yan ang unang dahilan. So that's the first reason why child Jesus grew up. He was obeyed to his mother and father. Now, the second reason why child Jesus grew up, because his virgin mother treasures all things in her heart. Saan ko po hinango? Luke chapter 2, verse 51, letter B. Sabi, but his mother treasured all these things in her heart. Ang lahat ng bagay ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Amen. Imagine, ang mahal na Birheng Maria ay nag-ingat sa kanyang puso ang lahat ng bagay. Iningatan. Parang yung kanta ni Carol Banawa, iingatan ka, aalagaan ka. Amen? Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Iingatan. Iningatan ni Mama Mary ang lahat ng bagay sa kanyang puso. Hindi po ako nagpapatama, ano? Tinatama ko lang kung ano ang sabi niya sa salita ng Panginoon. Kaya pagdating sa bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, talagang dapat iniingat. Kapag iningatan sa puso ng isang ilaw ng tahanan ang bagay o lahat ng bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, tinitiyak at higit na katitiyak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen? Amen. Kahit kayo'y mga senior citizen na, bata pa rin. Bata pa rin sa puso. Amen. Amen? Amen. Hindi ba nasa isang ngipin eh? Hindi sinasa isip yung salitang gurang na ang lola ko, marupok ang tuhod ko, masakit ang spinal cord. Amen? Malakas pa kami, may asin pa. May acid daw, sabi ni sister. Amen? Kahit anong itsura ng ating mukha, mahal tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya, bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe at kapahayagan ng Panginoon. Huwag tayong masyadong mag-aapura.
Gaya ni brother na nakapiano ngayon. May hayo daw mamayang alas 6. Amen? Amen po ba? Finally na daw. O talaga brother ha. Minamadali mo na ako ha. Mga quarter pa. Malayo-layo pa, wala pa kang alas 5 eh. Amen? Oh, kita 4:30 pala ang Amen? Bakit ka mo? Ang importante, lahat na pinapahayag ng mabuting balita, malaman. Mas malaman pa sa peanut butter. Pumili natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya karamihan sa atin, habang di pa lumilipas ang taon, ano mga itsura ng pagmumukha natin? Ha? Ang itsura ay lalamya-lamya. Ang itsura ng mukha ay lupay-pay. Walang kabuhay-buhay. Lalo na kapag napapansin kong mahinang palakpak, ang sabi ko, ang mga palakpak ninyo kay El Shaddai, walang kalatoy-latoy. Amen? Ilalagay namin. Amen po ba? Kaya huwag tayong lalamya-lamya. Huwag tayong hihina-hina. Bakit? Sapagkat kay Jesus ang ating kalakasan. Amen. And last but not the least, ayan, excited si Brother Leonard Luno Pins Balona. The third and final reason why child Jesus grew up, according to Luke chapter 2 verse 52. Eto, makinig ang may pandinig. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Umunlad ang kanyang karunungan, o patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalo kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Siya'y lumaki na umunlad ang alin? Ang karunungan. Ang karunungan yun, hindi galing sa tao. Yan ay galing kay Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya saan man dako dalhin ang gawain ng El Shaddai, yan ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Even sa mga paggawa ng mga content, ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Actually, hindi ako gumagawa ng mga content para magpasikat. I just make a content for God's greater glory.
Amen? Kaya video recorded ko na lang pansamantala ipipreach ko eh. Bakit? Kung ipe-Facebook live ko yan, tapos wala namang magko-comment. Amen? Pero pag gumawa ko ng mga content, Magpo-comment ka. may comment sa walang comment, papapalain ang Diyos. Amen? Bakit? Sa Facebook. Ah, yan ang problema. Sabihin nyo, wang, 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 wang. Kaya, kapag, like for example, umabot ng maging 5,000 naging friends list, anong gagawin? Follow. Follow. Comment. Parang yung isang youth na, parang yung isang aspiring preacher. Hindi ko na po sasabihin pangalan sapagkat kilala niyo na kung sino. Sino? Hindi natin ang malakas ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya, let us make God's living word viral, trendy, fresh, and hot topic with God's unstoppable blessings. Amen. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. And to conclude this message, ang pinaka-finally, tulad ng batang Jesus sa Ebanghelyong ito, kailangan po nating lumaki ng may banal na karunungan at kalulugan tayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen? May natutunan po ba kanino? Kung may natutunan, inanyayahan ko po kayong tumayo. Thank you po. Meron, before I conclude, this Tuesday, January 14, is your workers formation and the same time enhancement. Sa alas 2 ng hapon ang simula. Kasi may workers formation talk about sa spiritual warfare, and then pagdating ng alas 3, yan yung enhancement talk na inyo mapapakinggan tomorrow. Kaya before 1 o'clock, everyone na mga manggagawa ay nandoon na sa loob ng El Shaddai International House of Prayer. Purihin natin ang Panginoon. Taas na kamay. At sabay natin at sabihin natin sa ating buhay na Diyos na siya ang Verbo. Kaya po siya naging Verbo. Sabi nga, ang salita na naging tao at nakipamuhay sa atin.
Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng tao na nananalig at nagmamahal sa'yo. Mahal na buong Jesus, Senyor Santo Niño, dinaranan namin, dakilang ngalan mo. Samo at dalangin namin ay madilim mong dinggin. Pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Tunay na ikaw ang Ama. Magkaamoy puno ng kabanalan, isang matalang araw ang aming tutularan. Tulad ng paslit sa pangangaral mo'y tinuran, ang pinakadakila ang iyong kaharian. Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng tao na nananalig at nagmamahal sa'yo. Mahal na buong Jesus, Senyor Santo Niño, dinaranan namin, dakilang ngalan mo. Samo at dalangin namin ay madilim mong dinggin. Pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng tao na nananalig at nagmamahal sa'yo. Mahal na buong Jesus, Senyor Santo Niño, dinaranan namin, dakilang ngalan mo. Samo at dalangin namin ay madilim mong dinggin. Pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Samo at dalangin namin ay madilim mong dinggin. Pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. More than 500 years nang tanggapin dito sa bansa ang Kristyanismo. Base sa kasaysayan, isang sagradong imahe ang tinanggap ng pinakaunang hari dito sa bansa during 1521, at doon ipinalaganap ang pananampalataya, at ito'y sa pamagitan ng Sagrado Santo Niño. Kaya diyan malalaman na isang sagradong banal ang poong Santo Niño. Tulad ng batang Jesus, naway umunlad ang ating karunungan at kalugdan tayo ng Diyos at ng mga tao. Manalangin tayo
as a child Jesus grew up. Nawa magsilbing aral ang mensaheng ito at may pahatid sa iba ang mensaheng kapahayagang nagmumula sa iyo. Patawad, Panginoon, kung kami po ay may mga pagkakamali at pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po, O Diyos, ng iyong banal na dugo ang pagkatao namin, magmula ulo hanggang talaman. Nawang patuloy po kami sa mga ingatan at gabayan na sa buong santaon ng 2025 magmula noong unang araw ng bagong taon hanggang sa kasalukuyang ito, patuloy mo kaming ingatan, gabayan at samahan upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod. Buhay na walang hanggan ang aming samo. Amen. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng banal mong gawain dito sa Sagrada Village Phase 1 and Phase 2. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at manunugto at ang mga nagsusuporta dito sa dakong ito. Sila po ay patuloy ninyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maraming salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Senyor Santo Niño. Taas ang inyong mga daladalahan kasama ang inyong mga kahilingan at handog at iba pang bagay na ibig pagpalain ng buhay na Diyos. Nawa patuloy nating idulog sa ating dalangin ito pong nangyaring sunog doon sa Hollywood Hills na sa tingin ng iba ay isang dako na walang Diyos. Subalit, it is God's wake up to all people to call the name of God in order to repent and believe what God has done for every one of us. Nawa, patawarin ng Panginoon yung pong naghayag na yun. No, nagkaroon ng isang patimpalak upang patuloy na samahan, ingatan at gabayan ng kanyang kapanal-panalang awa. Panalangin tayong lahat. Diyos Amang makapangyarihan, pagpalain mo at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw,
at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, aming taglay ang may lakas at sigla na galing sa iyo. Pagpalain mo rin po ang aming pagsasalusaluhan na may magsilbing lakas at sigla ng aming pangangatawan upang ang sino ng makapagsalusan nito ay bigyan ng iba yung lakas at iba yung sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa isa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa ngalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong dalawang kamay na walang hawak. At buong layang magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay niyo. Siguro sabihin ng mga nanonood sa aking YouTube channel, wala ka bang salamin, Brother Ryan? Wala. Anyway, either may salamin sa wala, mas pogi pa rin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ito ang sisigaw niyo pagtapon ko. Akin na to. I am now ruled with wisdom.